Paano malaman kung magtatagal ba kayo ng karelasyon mo? Sa dalawang concept na 'to, una is the rational love. The side ko is the feelings love. Sarili ko 'tong concept. Rational love is brain. Sila yung mga taong with boundaries. At meron silang classification para ma-distinguish nila kung sino ba yung taong gugustuhin nila or pabor sa kanila. Sila yung mga taong hindi basta-basta pag nakatingin dun sa kaliwa, sa kanan, may maganda, may gwapo, is lalapitan nila at i-chase agad. Sila yung mga taong hindi agad na-attract sa eyes kung ano nakikita nila. They're basing kung pasok ba to standard ko at sa gusto ko. Yung feelings love ay sila yung mga taong they're basing the feelings sa feelings. May 4 na klase ng tao dito nakapaloob. Una, OA. Sila yung mga taong, hindi ka nag-chat kanina. Kala ko kung ano na nangyari sa'yo. Pangalawa, overthinker. Ano ba yan? Wala ka ng time sa akin. Siguro may iba ka na. Hindi ka nakapag-message sa akin kanina. A minutes, ganun. Recess time break mo nun. May iba ka na, no? May iba ka na. Mamini mo na. Pangatlo, sila din yung mga trust issue. Sila yung sasabi na, ay pakiramdam ko ginagawa mo din yung ginagawa sa akin nung karelasyon ko. Ay, nangyari na din to. Yung mga ginawa mong yan, ganun din yung ginawa sa akin. Ganun. Tapos number 4, overreact. Sila yung mga taong yun is, they're basing sa mga pakiramdam nila. Sabi nila, they called it intuitions. Yung parang nagbe-base sila sa mga pakiramdam nila. Sila yung mga taong madaling makagusto. Number 1. Madaling makagusto din. Yung kahapon may nakita, may nagustuhan, nag-commit, kinabukasan, nagsawa na agad. Pangalawang scenario, sila yung mga taong nag-commit sa'yo, nagpasok sa isang relasyon, tapos gusto ka niya, tapos pakiramdam niya gusto din niya sa kaliwa at kanan mo. Or kung sino-sino, madali silang makagusto, wala silang boundary. They're basing na feelings. Pag naramdaman lang nila yung urge na yun, they follow their intuition. They will choose based on their feelings. Pakiramdam ko kailangan ko to. Tapos later on, pag na-receive mo, binili mo, nagustuhan mo, unang kita mo, tapos pag naano mo pala, nagamit mo, ay, hindi pala siya ganun yung inaasahan ko. Isa nga ako dito. Or they're basing on na, ay, hindi, ayaw ko pala, ganun. Break na tayo, ganun. Madali silang magsawa. Wala silang boundary. Sa bahay, kapag walang boundary yung bahay, maraming magnanakaw lalo sa panahon na ngayon. Ahas, manggagamit, mga user, mga pampalipas ng oras ka. Kung wala silang boundary, pinapasok sa bahay nila. Ninanakawan sila. That's the problem ng feelings love. Sa dalawang to, para sa akin, makakanap ko ng true relationship sa rational love. Which is rational love is also the brain, which is decision making. Love is decision. Sacrifice siya. If utakan to, hindi siya magabasa sa feelings niya. Kung anong pinapakita mo sa kanya, yun yung isasave niya sa utak niya. Hindi yung kung anong pinaparamdam mo sa kanya. Love is all about action, sacrifice. Kung ano yung pinaparamdam mo sa kanya, yun yung itatabi niya sa utak niya. Tinatabi nila yung, sa mga rational love, tinatabi nila yung mga memories mo sa kanila. Hindi yung mga pinaparamdam mo o pakiramdam nila sa'yo na hindi naman talaga ikaw. Madaling masira ang relationship kung ganun. Make sure na yung partner mo or gusto mo maging crush, may mga boundaries at mataas yung standard.
Sabi nga nila, your dreams, if you sacrifice, if you achieve your dreams through sacrifices, mas maganda pag pinaghirapan mo. At mas worth it kapag mahal yung isang bagay tapos nakuha mo siya. It's worth it. It's worth it. It's deserving.